Okay, so good day everyone. Today we'll be discussing yung isa pang part ng ating deflection. So kung yung previous topic natin is regarding beam deflections, so recap lang tayo saglit. Sa beam deflections, meron tayong iba't ibang mga methods. So meron tayong double integration method, meron tayong um, virtual work method, and meron din tayong superposition method. So dito, sa next topic natin, which is thrust deflections. So, ito po, itatahal natin is isang method lang. Okay? So, again, I'm Engineer John Christian Jimena and I'm here to present yung thrust deflections. So, sa thrust deflections, ang i-discuss natin dito, specifically, isang method lang. Okay? Ito kasi yung isang pinakagamit, isa sa mga pinakamadaling gamitin na method ng thrust deflections. So, ang gagamitin nating method is almost same sa ginamit natin sa beam deflection, which is virtual work method or unit load method. So, just like nung sa virtual work method or sa unit load method ng beam deflection, naglagay tayo ng dummy load, yung tinatawag na dummy load, unit load. Kaya siya unit kasi 1. 1.0 yung ginagamit natin. And malamang sa malamang, hindi tayo siya nilalagyan ng unit. Unitless siya. Baga 1.0. That's it. Yun na talaga, wala siyang unit. Kadalasan sa ginagawa ko sa aking equations, hanggat kaya, yung 1.0, laging 1.0 yung nilalagay ko. May 1.0. Alam kong hindi relevant na yung 0.0, pero that is just for me to remind na yun ay yung ginagamit ko for unit load. Okay? So, anong equation ang ginagamit natin for thrust deflection? Okay? Specifically for this method. So, meron tayong deflection is equal to FNL over AE. FNL over AE or SUL over AE. Anong difference yan? Parehas lang po yan. Main difference is yung F na yan is equal sa S. And yung N equal sa U. Okay? Depende lang kasi sa reference na ginagamit ko. Okay? Kaya ako siya sinabi in both equations na meron tayo kasi baka mamaya may makita kang ibang reference na magkaiba yung ginamit. Okay? Pero kadalasan na nakikita ko sa mga reference, FNL over AE or SUL over AE. Whereas, yung F natin, okay, yung F po natin, tsaka yung S natin, yan yung tinatawag nating real loads. Yun yung loads na nag-apply tayo ng external forces. Okay? So, yung N naman is yung unit load. Kumbaga yun yung internal forces na meron yung body natin, okay, na due to the 1.0 na nilagay natin. Okay, depende kung saan yung ilalagay yung 1.0, pero yung 1.0 na nilagay natin. Okay? So, again, that's the difference of it eh. Parehas siyang internal forces, pero ano yung nagko-cause? So, again, yung F tsaka yung S, dahil yan yung sa in-apply mo external load. Okay? Kung ano mang external load yung meron. Then yung N or U, that is for yung unit loads, yung 1.0. Then of course, yung LAE, parehas lang naman for both equations. We have L for length, A for area, and E for Young's modulus. Okay? So, yun lang. Yun lang yung difference naman nila. As in talagang variable lang. Kasi, again, may iba't ibang mga ginagamit sa reference. Pero ito yung madalas na nakikita ko. Okay? So, now, we'll be using or gamitin natin to sa equations or rather sa isang problem para mas ma-visualize natin kung paano gamitin tong equation na to. Okay? Fairly, kung anong ginagawa nyo last time sa determinate bodies. Okay? Ganito nga, as I explained dati, or nagkaroon tayo ng preview dito, para lang talaga siyang yung deflection, axial deformation equations na ginagamit nyo nun. Okay, kaya nga siya, pag pinansin nyo, may flea ka, FL over AE, dilagdagan mo lang siya ng unit load. Okay? The idea here kasi is lahat ng members mo is dapat nagde-deflect or dapat nagkakaroon ng deformation, nag-elongate or umiiksi siya, diba? Nag-elongate or nagko-compress siya. Kaya nga siya positive or negative sa mga internal forces ng thrust, diba? Kaya inaalam natin kung tension or compression siya. Diba? Yung U or yung N na nilalagay natin, that is yung effect ng movement
Okay? Kung saan dapat papunta yung movement in relation kung saan mo gustong hanapin yung deflection. Okay? So, I will try to further discuss is pagdating dun sa sample problem para makita. Okay? So, again, we have our sample problem. So, ito yung sample problem natin. So, find the displacement of point C in the direction of at 45 degrees with the positive horizontal. Okay? As indicated by the unit load. Okay? The lengths of all members, so binigay sa atin yung lengths, 30 inches. Then the areas are 1 square inch and the Young's modulus is 10,000 KSI. So, dito, sa sample problem natin, pinakita na lahat ng length, lahat ng area, and lahat ng E ay pare-parehas. So that would be relevant kasi pag ginawa na natin or ginamit na natin siya sa table. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano mag-table para mas madaling i-check yung magawa natin. So as for now, we have our equation, our figure na ito. Okay, so ito yung figure natin. So ito yung real load. Ibig sabihin, ito yung pinakang given na possible na makita nyo sa mga assessment nyo. May trust ka, magkakaroon ka ng, of course, kung ano yung given na external forces, and in most cases, pwedeng naka-letters yung joint, di ba? Yung kadalasan nakita nyo dati, naka-letters yung joint, tas dito, naka-numbers yung members. So again, it's your own decision kung anong gusto nyong gawin. Pag, for example, may given na nakabiging joints, tapos, just like dati, member AB, like ganon, like, AB, yung two letters na member, or you can designate nga a number, just like in this sample. So, number na mismo yung naka-designate dun sa member. Tapos, siguro, kayo na lang maglagay ng letters dun sa, kayo na lang maglagay ng letters sa each joint para yun yung maging reference nyo pagka nag-method of joints kayo. Kasi pwede rin naman kayo mag-method of sections dito. Again, pwede po kayo mag-method of sections. Pero, ang mahirap sa trust deflections is kailangan kasi lahat ng members kukuhanan nyo. So, that's your own decision kung anong gusto nyo gamitin, kung method of sections or method of joints. So, for now, in this particular sample, ang gagamitin natin, or rather, ang mangyari sa ating joints is lagyan na natin siya designation para di na tayo mahirapan if ever magkakaroon tayo ng method of joints. So, as I remember, method of joints kasi yung ginamit ko dito. So, dito, alam ko, nilagay ko dito ay A. Tapos, ito B. Okay, ito C. Tapos D. Tapos dito, E. F. And G. Okay? So, yan yung dinesignate ko na lang. Okay? Kasi, nakita ko naman sa libro, itong C binigay. So, I assume A, B, C, D, E, F, G yan. Okay? So, ganyan yung ginawa ko. But, yung pagka-solve natin, yung mga members yung nilagay ko, the number na members yung nilagay ko, yung joints lang yung kailangan kong ipakita sa inyo para malam nyo kung ano yung magiging reference. Okay? So, yan yung pinakang figure na makikita nyo on your assessments. And then, for example, in this case nga, sinabi na yung displacement na hinahanap natin is point C in the direction 45 degrees with a positive horizontal. Okay? So, in that case, ang mangyayari po ay pupuntahan nyo yung point C. Okay, pupuntahan nyo yung point C, tapos doon kayo maglalagay ng 45 degrees. In some cases, pwedeng horizontal, vertical lang. Okay? Nasa sa inyo na yon kung ano yung magiging direction nyo. Bakit? Pag nagkaroon ka ng negative, ibig sabihin lang yun, pabaliktad na direction yung pinuntahan ng displacement. Ganun lang yun. Okay? So, ang mangyayari, in our case, ganito po yung itsura. Okay? Whereas, meron ka point C, tapos 45 degrees, yung ilalagay mong 1.0. Okay? Ito yung 1.0. Again, in my case, ang nilalagay ko dyan 1.0 pagka sa drawing ko. Okay? 1.0. Para alam kong unit load yung nilagay ko. Hindi lang simple 1. 1.0. Para lang, in a way, para mas patanda ako sa sarili ko dahil pag 1.0, 0.0 yung ginamit ng unit nung unit load. Okay? Kasi unitless talaga yung ating
unit load itself. Okay, so ganun kasi, in your own assessments or in some possible sample problems na gagawin nyo, ay hindi kayo magkakaroon ng visualization nung kung saan kayo maglalagay ng 1.0 or ng unit load. Okay? Kaya dapat kayo mismo hanapin nyo yung point, tapos titignan nyo horizontal, vertical, or meron ba akong angle na papahanapan, yun yung ilalagyan nyo ng unit load. Okay? So, as for now, let us get the internal forces. Okay, let us get the internal forces of each member. Unahin natin yung sa reloads. Unahin natin sa reloads kasi as I said, ang hirap sa deflections ng thrust is uulitin mo siya. Yung dalawang internal forces kasi meron kang for reloads, meron kang for unit load. So again, we have here yung ating reload. Ito na lang. Again, ito yung figure natin. Reload lang to or yung F tsaka yung S. Or F or S. Okay? So, equilibrium equations lang tayo dito. Depende sa inyo kung mag-method of joints kayo or method of sections. It's up to you guys. Walang problema kahit anong gusto nyo kung saan kayo sanay. So, again, first we have summation moment A. A, clockwise positive is equal to 0. So, ito yung A. Hindi ko na i-rewrite ha, pero ito yung A. So, mag-moment tayo dyan para makuha natin yung global equilibrium. Bakit kailangan natin yung global equilibrium? Para makuha natin or magkaroon tayo mas madaling way makuha yung mga members. Kasi, in this case, yung 40, yung dalawang 40 mahirap mahanap kasi meron siyang, in a way, apat na unknowns sa points sa joint B tsaka joint C. So, mas maganda manggaling ka sa gilid. Okay? So, in this case, mas maganda na again, you need to practice how to get all internal forces sa mga trusses. Kailangan sanay na kayo kasi kailangan yung mabilisang mag-solve ng ganito. Okay? So, 40k times 30 inches plus 40k times 60 inches minus FDY times 80 inches over 9 is equal to 0. So, mangyari dyan, FDY is equal to 40k. Okay? Dito guys, yung part ng equilibrium ay hindi ko na masyado i-explain ha kasi again, dapat gamay na kayong magkuha ng thrust internal forces or internal forces ng thrust. So, summation forces Y, magkakaroon tayo 40 kilonewtons. It's fairly madaling i-justify na alam natin magiging 40 parehas kasi symmetrical siya. Symmetrical siya. And parehas naman yung 40 ng distance with each other sa point sa kabilaan. Okay, so ibig sabihin, maghihati lang sila. 'Di ba? Maghihati lang sila. So again, pinakita lang natin na you just prove na ganun ang mangyayari. So, punta tayo sa first joint natin. So, joint A. So, sa joint A, meron tayong summation forces Y. So, F1, sin 60. So, ito siya ha. So, F1, ito yung F1 natin, sin 60 nito plus 40k, which is yung paakyat na dito, galing sa FAY mo. Okay? So, guys, mapapansin nyo pala, dito sa reloads, nilagyan ko na ng F, para alam kong yung F for reloads. Okay? So, ganun din yung ilalagay ko sa unit loads, letter N naman dun. Okay? I prefer kasi yung FNL over AE, or minsan, ginagamit ko ang term is NFL over AE. Para siyang yung sa National Football League. Para alam kong yun yung mnemonics niya. NFL, di ba? Pwede yun, nasa sa inyo. So, nagkakaroon tayong F1 na negative 80 square root of 3 over 3k. Or kapag decimal mo siya, magiging ganito. 46.2 onwards. So, again, yung nasa figure natin, guys, ano to ha, rounded off na. Nagputol na sila dyan. Kaya again, I prefer yung fraction. Okay. So, going forward, summation forces X tayo. Meron tayong F5 plus F1 cosine 60. So, again, joint A pa rin yan dito. So, F5 would be equal to 40 square root of 3 over 3. Okay, so, or 23.1. Again, in my case, hindi na ako nagdo-drawing ng per joint. Okay? Kung sa solution nyo, wala na kayong per joint na FBD, okay lang yun sa akin. Okay, wala lang problema yun. If you just prefer dun sa yung overall figure, so katulad ng ginagawa ko ganito, overall figure, pwede po yun. Okay? I would suggest lang, lagyan nyo ng arrow. And again, remember ha, hindi ko pala na discuss dito, lahat po dito, ang ginagawa natin, assumption is all intention.
Okay, lahat ng assumption natin ay intention na dito. So, kapag nagkakaroon kayo ng negative value, pabayaan nyo siyang negative value pag ginamit nyo siya sa next part. Okay? Kasi, mas madali siyang makuha yung true values niya. Okay? Malaking bagay kasi sa sign convention dito, remember, na even one sign convention na mali, magkakamali yung the final answer natin na deflection. Okay? So, dito, ang ginagawa natin, lagi tayong assumption tension. If nagka-negative siya, like this one, ibig sabihin, naka-tension, naka-compression siya. So, mapapansin nyo dito, sa figure nga, naka-negative siya, tapos naka-positive to. Kasi kailangan alam mo kung alin yung naka-positive, ano yung naka-negative. Okay? So, in this case, hindi nyo na kailangan lagyan ng compression or tension. I would suggest lahat ay i-assume yung tension, tapos pabayaan yung naka-negative. Okay? So, next is joint E tayo. So, sa joint E, dito sa taas yun. Ito. So, summation forces Y, meron tayong negative F1 sin 60 minus F8 sin 60. So, pag nakita nyo to dito, parehas naman yung dapat pababa. Lagi away from the point kasi naka-tension, assume tension tayong lahat. Okay? So, ayan. Pababa sila parehas. So, magkakaroon ka ng F8 na equal to 80 square root of 3 over 3. Then, ito siya. Okay? 46.2. Then, summation forces X, negative F1 cosine 60 plus F8 cosine 60 plus F2. So, ito siya, di ba? So, negative, positive, positive. Okay, again, away from the point. Magkakaroon tayo ng F2 na negative 80 square root of 3 over 3, whereas negative 46.2 siya dito. Okay? And then, joint, saan tayo pwede? I would assume mas maganda tayong mag-joint B. So, ito siya. I-joint B. So, kay joint B, makukuha natin ay possibly, kasi meron na tayong 8, meron na tayong 5, meron tayong 1 at 2. So, itong 8 tsaka 6 yung kukunin natin. 9 tsaka 6. So, meron tayong summation forces Y para si Y, si 9 ang makukuha. Okay. So, summation forces Y is equal to 0, F8 sin 60 plus F9 sin 60 minus 40. Okay. Okay, so huwag kakalimutan tong si 40 ha, kasi nasa joint B siya. Included pa rin po siya. So, magkakaroon tayo ng F9 is equal to 0. Okay. Then, meron tayo dito, summation forces X. 0, C, 9. So, summation forces X naman tayo. Negative F5. Okay, pag ganun kasi siya. Again, lahat dapat away from the point. So, papunta siya sa left, papunta to sa left, papunta to sa right, papunta sa right. Okay. So, minus F5, minus F9, cosine 60, plus F6. Si F9, hindi ko na sinama kasi 0 din naman. Pero in your own solutions, if gusto nyo sama sa F9, walang kaso. Okay. Kasi mag-0 din naman yan. So, magkakaroon tayo ng F6 na 80 square root of 3 over 3 or positive 46.2. Okay? So, again, nakakat na yung decimal dito sa ating figure. So, in this case, you will need to remember nga na titingnan mo kung symmetrical siya. So, in this case, dahil symmetrical yung external forces mo, symmetrical yung body mo, symmetrical yung mararamdaman mong mga loads. So, C1, symmetrical K4 or equal K4, C2, equal K3, C5 equal kay 7, C8 equal kay 11, C9 equal kay 10. So, kompleto na tayo. Mag-mirror lang sila. Diba? Ito lang namang si 6 yung walang ka-mirror or walang kaparehas. Rather, walang ka-partner, parang gano'n. So, mag-i-equal, mag-i-equal silang dalawa. So, you have your values na makukuha mo itong 6 na to is kompleto mo nang magagamit for your column na real loads or F or S. Okay? So, after that, kunin naman natin si N or U. Diba? Yung sa unit loads. So, meron tayo, ang mag-iiba, dito mag-iiba naman yung FBD mo or yung global equilibrium figure mo. Ang gagamitin mo na dito dapat is yung 1.0. Again, ito yung 1. And matatanggal dapat. Walang external forces kundi si unit load lang. Ganun po yung idea. Okay? So, hindi ka dapat nagkakaroon ng ibang external force. So, wala ka dapat external forces. Kailangan yung 1.0 lang. So, dahil nga, you'll treat yung 1.0 as the lone
force na meron kang i-apply dun sa body mo. So, same process tayo, global equilibrium, okay? Summation forces summation moment at A clockwise positive is equal to 0. So 1.0 sin 45. So sin 45 natin para pababa siya, tapos makakancel si cosine 45, diba? Then 60 inches minus n dy 90 inches. So again, in this case, puro letter n na yung gagamitin ko. Para maalala kong ito yung unit loads, n yung gagamitin ko. Magkaroon tayo ng ndy is equal to square root of 2 over 3. So, mapapansin nyo din dito, wala akong nilagay na unit kasi dapat walang unit to. Dapat walang unit. Ulitin ko, dapat walang unit kasi magkakamali kayo ng unit analysis sa dulo kapag may unit si unit load. Dapat po wala. Okay? So, ndy meron na tayo. So, summation forces y. Para mo kasi nay. Nay minus 1.0 sin 45 plus ndy. So, nay is equal to square root of 2 over 6. Okay? So, mapapansin nyo dito, kanina nung sa reloads natin, hindi na tayo nag-summation forces x kasi wala tayong external loads for x. Pero in this case, dahil naka-angle yung 1.0 natin, you'll need to include yung summation forces x. Kasi, meron kang reaction at x. Okay? Malaking bagay din yun kasi mag-iiba yung values. Okay? Mag-iiba yung values mo. So, kailangan included si summation forces x. So, kukunin natin si nax. So, nax or negative nax plus 1.0 cosine 45. So, magkakaroon tayo nax is equal to square root of 2 over 2. Okay, so going same process tayo katulad kanina. Kay joint A muna tayo. So, kay joint A, summation forces y, N1 sin 60 NAY. So again, away from the points tayo. Same procedure tayo kanina. Nagkataon iba lang yung external forces. Okay? So meron tayong N1 square root of na N1 is equal to negative square root of 6 over 9. So ito po siya. Okay, again, sa figures naka-decimal po siya. Galing to sa Piri pala ha. Again, itong ginamit kong sample galing sa Piri. So summation forces x going to the right, positive, N5 plus N1 cosine 60 minus NAX. So, si NAX is dapat kasama. Huwag kakalimutan kasi nasa pin yan di ba? So, may NAX. So, may given kang NAX, may given kang N1, N5 would be equal to square root of 6 plus 9 square root of 2 over 18. Okay? Pag tinignan mo, sa decimal yan, magiging ganito. 0.843. Then, next joint natin is joint E. Okay, again, same process. Mas maganda i-pattern nyo na yung process nyo dun sa reloads mo. Okay, kasi para alam mo kung ano, ang tip ko dyan is para alam mo kung ano yung same figures or same angles na gagamitin mo. Kasi yun yung ginamit mo, hindi naman nagbago sa figure External loads lang yung nagbago So, your angles should be the same. Okay? So, dito pala, sa sample problem natin, ay angles yung ginamit ko, di ako nag-sides. Bakit? Kasi lahat yan is puro naka-sin 60 lang naman Kasi equilateral triangles yung tinoform niya. So, lahat ng angles na meron ka ay 60 degrees lang para hindi ka na mahirapan, di ba? Kaysa mag-sides ka pa. Okay? Pero kung sanay ka sa sides, no problem. Kahit naman ako sanay ako sa sides, pero, in this case, mas madali kasi mag-sin 60 na lang or cosine 60. Puro kasi 60 degrees. So, if you know lang, ang cosine 60 is 1/2. Ang sin 60 is, I think, square root of 3 over 2. So, let me check. Tama, square root of 3 over 2. So, yun yung doon naglalaro yung laging doon mo lang i-multiply. Diba? So, again, kay joint E tayo, summation forces y, meron tayong negative N1 sin 60 minus N8 sin 60 is equal to 0. So, mapapansin nyo guys, pag binalikan nyo yung figure natin kanina or yung slide natin kanina, almost the same yan. Yung mga F kanina, naging N lang. Hindi ganun lang siya. Basta tandaan mo, yung external forces, pag may nalagdag, or pag may mababawas, you'll need to remove it. Pero yung mga members itself, the same siya. Tignan nyo. Ibalikan nyo yung video if you want. So, magkakaroon tayo ng N8
na square root of 6 over 9. So, ganito siya. So, positive 0.27, 272. Sorry. Then, summation forces x, negative n1 cosine 60 plus n8 cosine 60 plus n2. So, magkakaroon tayo ng n2 na negative square root of 6 over 9. So, ito po. Negative 0.272. Tapos, dun tayo kay joint B. So, kay joint B naman, summation forces y. So, n8 sin 60 plus n9 sin 60. So, dito tayo ha, kay joint B. So, the difference kanina, meron tong 40. Ngayon, wala. As in, wala siyang external force. Kasi, yung unit load lang dapat ang external force mo sa unit load or unit diagram mo, di ba? So, meron tayong n9 na negative square root of 6 over 9. So, this is, ito siya, negative 0.272, parehas. Then, summation forces x tayo para kay n6. So, minus n5 minus n8 cosine 60 plus n9 cosine 60 plus n6. So, n6 natin magiging square root of 6 plus 3 square root of 2 over 6 magiging, or so decimal, positive 1.155. Okay? So, the other big difference nito compared sa reload mo, dahil nga nag-apply ka ng unit load, malamang sa malamang ay hindi ka magkakaroon ng symmetrical. Okay? Kasi laging 1 lang i-apply mo eh. So, lalo pa in this case, okay, pag si 1 nasa gitna mo inilalagay, for example, sabihin natin naka-vertical dito sa point F, equal yan. Symmetrical yan. Diba? Vertical eh. Pero pag ginawang horizontal, hindi na agad yon symmetrical. Lalo na dito. Naka-angle na siya, tapos lopsided pa siya sa right side. So, hindi talaga maging symmetrical. So, hindi katulad kanina na symmetrical. So, in this case, kailangan mo i-continue. Kunin yung mga values. Okay? So, after point, sa joint B, I would suggest, dito tayo kay joint B. May pabaliktad ka naman. Going to the left ka naman. So, niretain ko lang yung mga values natin kanina, yung mga M. So, ngayon, kay joint D naman tayo. So, kay joint D, summation forces Y, N4 sin 60. So, dito ka nga, again joint D. Dito galing. N4 sin 60 plus NAX. Sorry. NAY yan. Okay? Typo. Typo yan. That should be NDY. Sorry, NDY dapat po yan, ha? So, let me correct it. Walang ha. This should be N. Okay, NDY po yan. So, mangyari, meron kang N4 na makuhang negative 2 square root of 6 over 9. That is negative 0.544. Then, summation forces x, para mo kasi 7, negative n7 minus n4 cosine 60 equal to 0. Magkakaroon ka ng n7 na equal to square root of 6 over 9. Ito. Okay? And after that, kay joint, I would suggest kay G. Okay? Kasi katulad kanina, dito ka sa baba, umangat. So, ganun din dito. Dito ka sa baba, umangat. Okay? Para di ka mahirapan na. So, joint G, summation forces y. So, minus n4 sin 60 minus n11 sin 60 is equal to 0. So, magkakaroon tayo ng n11 na equal to 2 square root of 6 over 9 or positive 0.544. Again, kailangan alam mo kung ano yung positive at negative. Mahalaga po yan. Then, summation forces x para kay number 3, para kay n3. So, n4 cosine 60 minus n11 cosine 60 plus n3. Si n3 yung hinahanap natin. So, si n3 would have a negative 2 square root of 6 over 9. So, ito siya. Negative 0.544 na value for decimal. So, ano pang ang wala sa atin? Meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. So, ang wala natin is si 10. So, si 10, pwede kang kay joint F or kay joint C. So, ginamit ko si joint F.
Okay? Para di ko naintindihin si value na external. Madadagdagan pa eh. So, pag punta ka dito, okay, syempre, pwede ka mag-submission for FY na lang or Y na lang kasi para hindi mo naintindihin si 9 at saka si 10 na lang. So, summation forces Y is equal to 0, negative N9 sin 60 minus N10 sin 60. Kakaroon ako ng N10 na square root of 6 over 9 na positive. So, ito siya. Okay? So, with that, you have your forces for real loads and unit loads. Yung F tsaka yung N mo. So, dito papasok yung table. Pagti-table. Bakit? Kasi mahalaga na makita mo kung ano yung i-multiply mo with each other para di ka na mahirapan. So, before I go on sa table natin, mapapansin nyo yung mga values ng loads natin ay pinasok ko sa parentheses. Okay? Hindi ko kasi magawang nakabilog siya. Okay, bakit? Kasi katulad sa figure, nakabilog si 1 o yung mga number, si 1, 2, 3, 4, etc. Nakabilog siya. Naka-circle siya. So, I would suggest on your own solutions na isusulat nyo, bilugan nyo para maalala mong ito yung value or hindi siya as value. As variable siya na number. Okay? Member 1, member 2, etc. etc. Okay? Again, dito lang sa sample ko, nakaparenthesis siya kasi hindi ko siya mabilugan. Okay. So, with that, puntahan natin yung table. So, ano yung itsura ng table? And ito po yung possible itsura ng table nyo. Again, bakit possible? Kasi pwedeng magbago po ito. So, before I explain that, ito, tingnan natin si figure. So, meron kang members mo, 1 to 11. Tapos F, yung reloads na kinuha mo kanina. So, again, kailangan kasama yung mga signs. So, kung negative siya, kung positive siya. So, ilagay mo siya ng buo. Again, sa akin, mas maganda na mag-fraction ka. Bakit? Uulitin ko. Kapag nag-fraction ka kasi, hindi mo kailangan mag-store function. Pero pag nag-decimal ka kasi, pwedeng maputol yung value nun kapag sinulat mo lang siya as is. Diba? So, ngayon, mag-i-store ka. Alam ka naman mag-store values ka ng for real loads mo tsaka unit loads mo. Diba? So, I would assume, mas maganda na mag-fraction ka. Diba? So, kaya fraction ang ginagamit ko as much as possible. So, ganun din sa n, diba? Naka-fraction din ako. Okay? So, ano yung explanation ko kung bakit sabi ko kanina possible table? If you look at the figure sa table natin, pinagsama-sama ko na si length over AE. Bakit? Kasi, constant siya all throughout the body. Ibig sabihin, lahat ng members from 1 to 11 ay pare-parehas ng length, pare-parehas ng area, at pare-parehas ng Young's modulus. Pero, paano kapag magkataon na meron kang ibang values for each of that? Iba yung length, iba yung area, iba yung E. Sasuggest ko sa'yo, magbigay ka ng column for each of that variable. Ibig sabihin, iba yung length ni column, iba yung length ni area, iba yung length ni Young's modulus. Kasi magkakaiba sila ng value eh. So, if ever magkakaiba ng value, maglagay ka o maglaan ka ng column for that particular variable. Okay? So, pag ganun yung case, hahaba yung columns mo or hahaba yung table mo. Rather, di pala hahaba. Lalapad. Diba? Pero in this case, I would assume na dahil pare-parehas yung values, pwede nyo itong gawin. If ever ganun yung mangyari ha, if ever ganun na constant yung lahat for values, pwede nyo itong pagsama-samahin. I-calculate nyo na siya. Kung sabihin yung length, i-divide nyo na sa area times Young's modulus. Katulad ng ginawa ko, which is 3 over 1,000. So, papapansin nyo guys, nilagay ko na rin yung mga units dun sa taas para hindi siya magkuha ng space dun sa loob ng table. So, for reloads, meron kang kips. For unit load, again, walang unit. For L over E, inches per kip. Then for deflection, again, inches siya kasi that is a movement. Diba? So, inches siya. So, kailangan mo, pag nag-dimension analysis ka, magiging inches yan. If ever, for example, walang given na A over E, ang mangyayari sa answer mo is over A over E. Magkakaroon ka ng value na number, ng value man, over A over E. Ganun po yung idea. Kasi hindi lahat ng values ay nagkakaroon ng, hindi lahat ng problems may area at saka Young's modulus. So, pag ganun yung case, wag kakalimutan yung A over E. Over AE pala. Over AE.
Hindi po pwedeng kalimutan yan kasi it's a part of your answer. Okay? So, pwede na natin siyang isa-isahin. So, kailangan natin again i-multiply F and L over AE. So, i-multiply natin itong tatlo, F and L over AE. So, pag sama-samahin na siya, again, kaya tayo nag-table para madaling tandaan kung anong gagawin mo dun sa mga values na meron ka. At kung papakita mo sa sample, sa answer mo, kung positive or negative siya. Kasi mahalaga yon pagdating sa deflection. Okay? Sobrang halaga niyan. Remember ha, if ever kasi, tinignan mo, yung F, pag minultiply mo sa F dun sa L over AE, yun yung actual deformation nung member na yun. Okay? Yun yung idea, yun yung actual deformation ng member na yon. Anong relevance niya? Kapag yung F over FL over AE, minultiply natin dun sa unit load natin na N, yun yung movement niya with relation to the point na hinahanapan mo. Ganun yung idea. Kaya, definitively, kailangan alam mo yung magiging movement ng each member mo. So, let me give you an example. Kapag minultiply mo sa member 1, yung F and L over AE, magkakaroon tayo ng deflection na 2 square root of 2 plus 2 square root of 2 over 75. Ibig sabihin po yan, okay? Ang ibig sabihin yan, sa member 1, magkakaroon ka ng 2 square root of 2 over 75 na movement na positive. Okay? Ibig sabihin, susundan niya yung direction na ginawa mo, yung inassume mo na 1.0. Magkakaroon siya ng movement for that particular direction na ganitong value. Ganun yung relevance ng each member. Okay? Ibig sabihin, nagkaroon ka ng movement na 2 square root of 2 over 75 going to the direction ng unit load mo na in-apply, yung 45 degrees. So each member, magkakaroon ka ng dagdag na movement. Mapa-positive or negative man yan. Kaya kailangan mahalaga na alam mo kung ano yung value, okay? Yung sign convention ng each deflection mo. So, going forward, kunin na natin yung each deflection ng each member. So, meron tayong 2 square root of 2 over 75 for member 2. Okay, member 3, 4 square root of 2 over 75. Guys, hindi ko na iisa-isahin to. Ibig sabihin ko, in this particular table, multiply lang naman natin yan, di ba? Kada member. Kasi yung L over AE, ginawa mo na siya as a value, as a buo na. So, you'll just need to multiply it. Okay, so member 4 tayo, we have 4 square root of 2 over 75. Okay, member 5, 0.05841788.527. So, in this case, sa value, sa member 5, okay, sa member 5, hindi tayo kaya ng decimal. So, ang ginawa ko dyan, in-store A ko siya. Okay, store A. Okay, so, ganyan ginagawa natin, di ba? Store A natin siya pag decimal. So, sa member 6, meron tayong square root of 6 plus square root of 2 over 75. Okay, member 7, square root of 2 over 75. Okay, member 8, 2 square root of 2 over 75. Kay 9 and 10, dahil 0 na yung isa mong multiply, 0 parehas yan. Diba? Yun yung kinagandahan naman sa mga values na 0. If ever may 0 ka sa unit load or sa real load mo, automatic nagiging 0 deflection. Ibig sabihin, wala siyang inaambag. Okay? Wala siyang inaambag na movement dun sa unit load mo. Dun sa hinahanapan mo ng displacement or ng deflection. Then lastly, sa member 11, meron tayong 4 square root of 2 over 75. So in this case, mapapansin nyo, lahat ay positive. Kaya pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, member 1 hanggang 8, tsaka yung 11, nagkakaroon siya ng involvement. Diba? Nagkakaroon siya ng movement in each member na yon. So 1, 2, 8, tsaka 11, nagkakaroon siya ng increment. Dumadagdag yung movement ng point C papunta dun sa 1.0 na inilagay mong value. So, pagka sinamation mo yung deflection na yan, magkakaroon tayo ng 0.5712334533 inches. So, in this case, ibig sabihin, yung deflection na yan, yan yung movement along sa point C. So, ito yun. So, going back to the figure, ito yung figure natin, di ba? Ibig sabihin, yung point C, nag-move siya along this direction.
Okay? Sa direction ng 45 degrees. So, gaano kalaki yung magiging movement? Dito nga papasok yung total deflection na ginawa natin. So, zoom in ko lang. So, meron kang again, ito. Sa point C na to, ibig sabihin, nag-move ka from point C, okay, nag-move ka ng 0.57 sa direction na yan. Okay, sa direction na to. Okay, yan. Sa direction na to, nag-move ka ng 0.57. Okay, so dahil positive, ibig sabihin, ganyan yung direction na tama yung direction na nilagay mo. Sir, paano po pag naging negative? Babaliktad lang yung mismong direction mo. So, pag nag-negative yung value, gaganito siya. Mapupunta sa kabila yung mismong displacement. Pero in this case, hindi nga nangyari. Naging positive. So, tama tayo na ganyan yung value or ganyan yung direction. So, ulitin ko lang, anong relevance ng each deflection na to? Ibig sabihin, yung movement ng yung naging deformation ng member 1, nakadagdag siya. Ibig sabihin, nag-move siya dito. Tapos nagdagdag, and so on. Umabot ka hanggang dun sa total deflection mo. So, ganun yung idea ng deflection. Sir, paano pag nagkaroon ng negative dyan? Ibig sabihin, binabawasan niya yung deflection. Okay? Yung possible, yung mismong isang, for example, nagka-negative si 8. Ibig sabihin, si 8, hindi siya umaambag na pahabain yung deflection. Inaambag niya is paikliin yung deflection. Ganun yung idea ng point na kaya kailangan alam mo yung positive and negative directions. Okay? So, again, ganito yung magiging itsura ng assessments nyo for thrust deflection. Sabi ko nga, sobrang haba. Pag tinignan nyo, itong table na to napakahalaga. Isang maling sign convention or isang maling value lang dyan, mali na yung magiging final answer ng deflection nyo. Okay? So, kaya kailangan po, mahalaga na lahat yan ay tama na values ilalagay nyo. Okay? So, with that would end yung ating discussion for thrust deflections. Okay? So, I would suggest practice more. Again, practice more to get yung internal forces. Kasi yung critical doon yung pagkuha ng F saka yung N, yun yung critical dito. So, kailangan alam nyo kung kailan siya magne-negative, kung kailan siya magpa-positive, ganun. Then, pag kumpleto mo naman na yung F, N, L over AE, umumultiply mo lang yan Di ba? You'll just need to multiply it. And again, yung sign convention ay mahalaga. Kasi para malaman mo kung mag-aambag siya ng deflection or hindi siya, or magpapaikli siya ng deflection. Okay? So, ganun yung idea ng thrust deflection. So, I hope you have understand yung topic natin for today. And I hope mas magamay nyo yung pagkuha ng internal forces for thrusters. Okay? If ever you have questions, feel free to reach me anytime. You have my contact number, and I hope you have understood the topic. So thank you for listening for today.